Hi guys! Ayan, isi-share ko sa inyo guys yung experience ko sa SLEC, sa pagpapamedical sa St. Luke's. Lahat kasi guys ng kumukuha ng US visa or K1 visa, kailangan natin mag-undergo sa medical examination St. Luke's sa Ermita, Manila. Sobrang kinakabahan ako guys nung nagpa-medical ako kasi nga 'di ba naging unhealthy yung lifestyle ko. Kaya talagang medyo na-worried ako. Pero guys, I'm pretty sure naman na wala akong sakit sa baga, sa lungs. Kasi hindi talaga ako guys naninigarilyo. As in, wala akong bisyo. Normal lang naman guys, nakabahan tayo kapag magpapa-medical. Isa rin guys sa reason kung bakit ako kinakabahan. Ang dami kong pinanood na YouTube videos, yung mga experience nila, na kahit wala silang sakit, marami yung nag-sputum. So, naisip ko, hala, baka ganun din yung mangyari sa akin, na baka kahit wala akong sakit, ma-sputum ako, diba? So, hassle yun, guys. So, nakaka-depress yun, guys. Nakaka-stress, nakakalungkot. And especially, diba, madidelay yung interview natin. No choice tayo kundi ipa-cancel yung interview natin sa US Embassy. So, ang daming magiging hassle once na nag-sputum tayo. So, yun din guys yung isa sa reason kung bakit nag-overthink ako, paranoid ako, gano'n. Pagpunta ko sa St. Luke's, hindi ako doon nag-entrance sa main entrance. Lahat ng K1 visa applicants guys, doon tayo sa kaliwang gate mag-e-entrance. I-check ng guard kung kompleto ba yung requirements mo. I-check niya din yung laman ng bag mo kung may pagkain kasi bawal magpasok guys ng pagkain. Pwede magpasok ng tubig. Pagpasok ko guys, meron na namang guard. Tinignan niya ulit, chinek niya ulit guys yung brown envelope ko kung kompleto nga ba yung requirements ko kahit na na-check na nila doon sa unang guard. Nandoon yung maraming upuan, pero hindi na nila ako pinaupo doon. Pinadiretso na nila ako as in sa loob sa photo room. Pinadiretso na agad ako ni security guard sa photo room. So kahit na guys, meron akong dalang 2x2 US visa photo, pipicturean ka pa rin nila guys doon sa photo room. So kapag nagpa-medical kayo guys, make sure na wala kayong suot na alahas, jewelries, ganyan, hikaw. Lahat talaga tinanggal ko para hindi ko na kailangan hubarin isa-isa yung mga hikaw ko. Kasi marami akong piercing sa tenga ko guys. So, kaya nung pumunta ako doon, hinubad ko, wala akong suot na mga alahas. Ang hindi ko lang guys tinanggal yung hikaw ko dito sa ayan, dito sa taas. Nasa healing process pa lang siya. Pero buti na lang mabait yung photographer, sabi niya, sige ma'am, wag mo nang tanggalin yan. Ang guluhan mo na lang. Ang guluhan ko na lang guys. Umanggulo na lang ako guys ng gano'n. Charis. Pagkatapos ko guys sa photo room, pinaakyat nila ako sa 3rd floor. So sa 3rd floor guys, medyo naghintay ako doon ng mga 30 or 40 minutes. Kasi maraming tao na that time. Kahit na maaga naman ako pumunta guys, as in maraming tao. Bawat applicants, it takes time talaga kasi maraming tanong. Screening yun guys. So nung tinawag na yung pangalan ko, tinanong lang kung sino yung petitioner ko, yung contact number ng petitioner ko, address ni petitioner, tapos yung case number. Make sure na pag pumunta kayo guys sa medical exam nyo, kailangan kabisado nyo yung lahat ng detalye ng petitioner nyo. Kinuha nila guys yung mga requirements na dala ko. Pinaakyat nila ako guys sa 5th floor para magbayad ng medical. Yung medical guys, nasa 18,540 pesos. Pwede ka naman guys magbayad online para hindi na hassle sa'yo. Pero ako kasi guys, mas gusto ko na doon na ako mismo magbayad. Mabilis lang naman guys kasi hindi naman guys mahaba yung pila. Nasa 2 tao lang yata bago ako. Pagkatapos ko guys magbayad, pinababa ulit nila ako guys sa 3rd floor para sa x-ray. May pina-fill upan lang silang form doon, then ilalagay mo lang sa taas. Not
pregnant, then signature mo. Habang nag-fill up ako ng form ko, may babaeng nagtanong sa akin guys kung ano yung isasagot niya dun sa form niya. Then, kasi medyo hindi niya maintindihan, kaya tina-translate ko sa kanya guys. Naging friends kami. Nauna siyang mag-x-ray guys bago ako. Then, nagulat ako pagkatapos ko magpa-x-ray, paglabas ko. Hinihintay niya talaga ako guys. Hinihintay niya talaga ako guys na matapos. Kaya, ayun, sabi niya, sabay na tayo. Kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Kahit na may instructions naman, guys. Pero, okay lang yun. At least, di ba, meron akong kasama. May kasabay ako. Make sure, guys, na may dala kayong pang-ipit ng buhok. Kasi, bawal nakalugay, guys, kapag nag-x-ray. Kailangan nakapuyod yung hair natin kapag ini-x-ray tayo. Pagkatapos ko ng x-ray, guys, pinaakyat na kami sa 4th floor. Doon sa 4th floor ba yun? Sa laboratory. Kinuhaan ako guys ng dugo. Tapos pinuno nila yung 3 tube ba yun? Or 2 malalaking tube. Hindi ako guys matatakotin sa needles, sa injection. Kasi sanay na ako. Nasanay na ako guys. So, ayun. So, hindi ako guys matatakotin sa injection. Immune na ako dyan. Diretso lang kayo. So, i-check lang guys yung vital sign nyo. Weight, height, and blood pressure. Pagkatapos nila i-check yung weight, height, and blood pressure mo, eye test na kayo guys. Papabasa lang sa inyo guys yung mga letters doon, yung malalaking letters hanggang sa pinakamaliit. Para ka lang pumunta sa optical. Ganon. Alam ko talaga guys na pagdating sa eye test, bagsak talaga ako kasi malabo talaga guys yung mata ko. Kahit nung high school pa lang ako, malabo na talaga yung mata ko. Kaya make sure guys na dala nyo yung eyeglasses nyo kasi hahanapin nila sa'yo to. Ipapasuot nila sa'yo to habang binabasa mo ulit yung mga letters na ipapabasa nila sa'yo. Pagkatapos nyo guys i-eye test, bibigyan nila kayo ng paper. Tapos yung paper na yon ibibigay nyo sa triage counter. 1 PM magi-start silang magtawag ng mga applicants. Kapag natawag na guys yung pangalan nyo, doon na kayo guys pupunta sa physical examination. Ito na guys yung pinaka-last na exam, which is yung physical examination. Sa physical examination guys, tatanungin lang sa inyo guys kung ano yung mga maintenance yung iniinom na gamot, kung naoperahan na ba kayo sa ganitong sakit, kung may asthma ka, kung may ganito ka ba, may ganito, may mga history ka ba ng ganito, ganyan. Marami silang tanong guys, kaya kailangan masagot nyo yun ng tama. Make sure pala guys na kapag nagpa-medical kayo, mag-dress na lang kayo para isang hubaran na lang guys, hindi kayo mahihirapan. Kasi kapag nagpa-medical tayo guys, 2 beses tayong pahuhubarin doon ng damit. Una, sa x-ray. Pangalawa, physical examination. Sa physical examination, guys, kailangan talaga nakahubad ka. Ang ititira mo lang is yung underwear mo. Kasi, i-check nila, guys, yung balat mo, especially sa wrist. Kung naglaslas ka ba noon, kung may depression ka ba, anxiety. Actually, guys, kapag nakitaan nila na naglaslas ka noon, big deal talaga sa kanila yun, guys. Kaya, pwede ka talagang pabalikin. So, ako naman, guys, naging madrama din naman ako sa buhay. Pero, hindi ako naging emo na para saktan yung sarili ko, guys. So, ayun. Lahat, guys, ng tinanong ni Doc, ang sagot ko lahat is no. Then, tinanong niya ako kung nagkabulutong na ba ako, the chicken pox na ba ako. So, sabi ko, chicken pox lang po, mga grade 2 ako. Sabi niya, may peklat ka ba? Sabi ko, wala po. Tapos guys, ayun, pinaano niya na ako. Dapat guys, kanina pa ako tapos. Kaya lang, pinauna ko si Lola. Kasi kanina pa daw siya naghihintay. Kaya, ayun, pinauna ko na siya guys. Kasi napapagod na daw siya. And okay lang naman sa akin guys. Hindi naman ako busy.
Tsaka hindi naman ako ganun nagmamadali. And lola yun guys, lola. So, kailangan natin irespeto. Pagkatapos guys ng physical examination, pinabalik ulit nila ako sa triage counter. Then, pagdating ko sa sabi nila, ma'am, ito na yung last na exam nyo. So, binigyan nila ako guys ng white paper. Then, sabi niya, balik ka po sa Monday. Tapos sabi nila, balik ka po sa Monday. Then, ano guys, pag din kayo guys magbe-base kapag binigyan kayo ng white paper instead of yellow paper. Minsan kahit na white paper yung binigay sa inyo, it doesn't mean na hindi kayo na-sputum. Malalaman talaga guys yung result sa Mondays. 2 working days guys bago malaman yung result. Kaya kahit na guys binigyan nila ako ng white paper na nagsasabi na bumalik ako sa April 22 ng 1 PM, hindi pa rin ako guys nakampante kasi nga hindi ibig sabihin nun is hindi ka sputum. So paglabas ko guys ng St. Luke's, dasal ako ng dasal. Sabi ko, Lord, sana walang maging problema sa medical ko. Sana po hindi ako ma-sputum. As in, hanggang sa nakauwi ako guys ng bahay, dasal ako ng dasal na sana, God, wag mo akong pabayaan. Ganun talaga guys. Sobrang ano ako guys, kinakabahan talaga ako na sana hindi ako ma-sputum. I know naman guys na hindi tayo pababayaan ni God, lalo na kung para sa atin talaga to. Pero if ever man na ma-sputum tayo, laging yung tatandaan na lahat ng nangyayari sa buhay natin is may reason kung bakit nangyari yun. Yun lang guys yung palagi ko na lang iniisip. Sa mga K1 applicants dyan na na-sputum, huwag kayo guys ma-depress. Kaya nyo yan. Hindi ibig sabihin ng na-sputum kayo is di na kayo matutuloy sa interview nyo. Matutuloy pa rin yan. Madidelay nga lang. Balik na tayo guys sa kwento ko, sa experience ko sa SLEC. Nung April 22nd, bumalik ako guys. Kahit na 1 PM yung nakalagay dun sa stub paper, 10 AM pa lang guys, pumunta na ako dun. Hindi ka na doon mag-e-entrance sa kaliwang gate. So, doon ka na mag-e-entrance sa main entrance. So, ayun. Ibinigay ko guys yung white paper ko sa guard. Sabi niya, ma'am, punta ka sa counter A. Tapos guys, pag upo ko sa counter, ibinigay ko yung white paper ko doon sa employee sa counter A. Pinaupo niya muna ako. Nakita ko guys yung ibang applicants, may mga turok na sila guys. Kapag may turok ka na guys, meaning na immunization ka na, ibig sabihin, hindi ka sputum. So, tinanong ko guys yung dalawang applicants. Sabi ko, ma'am, anong oras ka po na vaksinan sa immunization? Tapos sabi niya, kanina, doon ako pinadiretso ng guard sa second floor. Tapos guys, biglang nanlamig yung mga kamay ko. Kasi nga, bakit sila, nung binigay nila yung white paper nila sa guard, doon agad sila pinadiretso sa second floor for immunization. Bakit ako kailangan ko pang mag-wait dito sa counter A? Ibig sabihin, sputum ako. Ganun yung naisip ko guys. Kaya ayun, medyo nasad ako na sputum ako. Parang unti-unti ko nang anong tawag doon? Unti-unti ko nang tinatanggap sa sarili ko na okay, sputum ako, kaya ako nandito. Kasi i-explain sa akin later bakit ako sputum, ganun. O diba? Overthinker yarn. So, ayun na guys. After 1 hour, tinawag na yung pangalan ko. Pinaupo ako doon sa counter B. Nakalagay doon releasing. Sabi niya, ma'am, anong pangalan ng petitioner mo? Ganun pa rin yung mga tanong nila guys about sa petitioner, anong complete name mo with middle name. Maya-maya, nung sinabi niya, okay ma'am, akyat ka na sa second floor for immunization. Andun yung nung sinabi ni ma'am na punta ka na sa second floor for your immunization, andun yung napangiti talaga ako guys. Alam mo yung ngiting tagumpay, ganun.
Tapos yun, sabi ko, thank you ma'am, thank you po. Ganun-ganun na. O, tapos yun, umakyat ako guys sa second floor. Nilagay ko yung white paper ko doon sa second day. Sabi kasi sa akin ng guard, wag ko daw ilagay sa first day. Doon ko daw ilagay yung paper ko sa second day. So, sinunod ko yung sinabi ni guard. Maya-maya, mga 20 minutes yata, tinawag na ako. So, may mga pinabasa sa amin. Tinanong pa rin kung ano yung mga iniinom kong gamot, kung nanganak na ba ako, nabuntis na ba ako, ano pa ba, kung may asthma ka, kung may allergy ka sa gamot, mga ganun-ganun guys. Pagkatapos ko sagutin yung mga questions ni ma'am, binakunahan niya ako guys ng tig-2 sa magkabilang braso ko. Para sa measles, hepatitis, tetanus, tapos, nakalimutan ko yung isa. So, sa age ko daw, kailangan 4 yung bakuna ko. Doon naman sa mga iba kong kasabayan, 3 lang yung bakuna nila. Tapos yung iba, 2 lang. Pagkatapos guys, ng immunization ko, pinababa ulit ako sa ground floor, which is sa counter A ulit for releasing. Then, naghintay ako dun guys ng medyo matagal. Mga ilang oras din ako guys naghintay kasi maraming applicants. Nung tinawag na ako guys, ayun, walang katapos ang mga tanong ulit. In-explain nila sa akin guys yung CD, then yung mga papers na ibinigay nila sa akin, kung ano yung mga dapat gawin, ano kailangan tandaan. So, ibinigay nila sa akin itong CD na to guys. Wag ko daw guys bubuksan. Tapos binigay din nila sa akin itong paper na to. Ito daw yung in-explain din nila guys, yung paper na to kung para saan. Ito daw guys yung ipapakita ko sa Amerika once na nag-aral ako doon or nagtrabaho ako. Yun daw yung ipapakita ko. Tapos, ayan, binigay nila sa akin itong brown envelope na to. Ito naman guys, yung dadalhin ko sa araw ng US visa interview ko. Wag na wag ko daw tong bubuksan guys, kasi ang may karapatan lang na magbukas neto yung American Consul sa araw ng interview. So, yung CD na binigay nila sa'yo, hindi mo na kailangan dalhin yan sa araw ng interview mo. Kasi ang kailangan mo lang dalhin yung mga documents mo and itong brown envelope na binigay from SLEC. Ayun lang guys yung experience ko sa aking US visa medical examination sa St. Luke's. Lahat yata ng emosyon guys, naramdaman ko na yung kaba, excitement, and I'm pretty sure ganito din guys yung mararamdaman ko or mas matindi pa yung mararamdaman ko sa araw mismo ng US visa interview ko sa May 7 na guys. Bibigyan ko kayo guys ng tips kung ano yung mga pinaggagawa ko before my medical examination. Una sa lahat guys, pray. Dasal lang guys ng dasal. Kasi walang imposible kay God. And hindi niya tayo guys pababayaan sa journey natin. Hindi tayo guys pababayaan ni God. Lalo na kung para sa atin to ibibigay niya. Basta wag lang tayo makakalimot kay God. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Then, ayun, hindi ako guys kumain ng rice for 9 days. Uminom lang ako ng luya with lime. Tapos, barley grass drink. Puro prutas lang guys yung kinain ko. Especially orange guys kasi pampalinis yun ng liver natin. Inom lang ng maraming tubig, lemon with water. Uminom lang ako guys ng vitamin C. Hindi talaga ako guys kumain ng kanin for 9 days. Ang ginawa ko lang talaga is nag-cleanse lang ako ng body. Nilinis ko lang talaga guys yung katawan ko. Inom lang ako ng tubig, lemon with water, barley drink, luya with lime. Ayun lang guys yung pinaggagawa ko bago yung aking medical examination. Importante kasi talaga guys na bago tayo magpa-medical, mag-fasting tayo 2 weeks or 1 week before your medical examination. Sa lahat ng K1 applicants, good luck and God bless.
Hi guys! Good morning! Maaga ako guys naligo. Mga alas 3 pa lang ng madaling araw. Naligo na ako guys. Ang aga ko na curl ng buhok. Sinipag ako guys mag-ayos-ayos. And nakalimutan ko nga pala guys i-share sa inyo na binigyan kasi ako ng tip ng ate ko guys na sa araw daw ng medical examination ko, kapag mag-e-x-ray na daw ako, wag daw ako masyadong hihinga. Wag daw ako masyadong hihinga kahit na sabihin nilang, okay, hingang malalim. So, ayun guys, nung sinabi sa akin ng ate ko na sa x-ray mo, wag ka masyadong hihinga, guys. So, yun guys, yung ginawa ko. So, nung nag-x-ray na ako guys, pinapasok na ako sa x-ray room, tapos pinaganon ako. Itong dalawang kamay ko sa likod. Nakaganito. Tapos, sabi nung nurse or doctor ba yun, hingang malalim. Tapos, ang ginawa ko guys, yung sinabi sa akin ng ate ko, hindi ako huminga ng malalim. Ganun lang. Ganun lang yung ginawa ko. Tapos, hindi na ako pinag-take to ni ma'am. As in, tapos na. Sabi niya, okay, magbihis ka na. Pero yung mga kasabayan ko na nauna sa akin, mga 5 minutes, yung isa 3 minutes bago natapos sa x-ray. Tapos ako, wala pa yatang 1 minute yun, guys. Tapos, pinalayas na agad ako sa x-ray room. Kaya, ayun guys, kaya nung nasa x-ray room ako guys, sobrang naalala ko talaga yung tips sa akin ng ate ko na, yun nga, wag hihinga. Tapos guys, before ng medical, tulog lang ako guys ng tulog. Hindi ako nag-workout kahit jogging, hindi ako nag-jogging. Mas maganda kasi guys kapag nagpapa-medical tayo, hindi pagod yung katawan natin. Pero, make sure na napapawisan ka. Every morning, napunta ako sa balcony, pinapaarawan ko yung likod ko, guys. Sabi sa akin ng fiancé ng ate ko, si Kuya Seti, nag-research kasi siya, guys, tungkol sa pag-inom ng sterilized milk. So, sabi niya, parang mas maganda kung luya na lang yung inumin mo kesa mag-sterilize milk ka. Pero kasi guys, yung iba ko kasi napapanood na mga nagpa-medical, yun talaga yung isa sa mga ginagawa nila guys. Before magpa-medical, nainom sila ng Alpine sterilized milk. So, nag-research din ako guys. Then, yun guys yung ginawa ko. Hindi ako uminom ng sterilized milk sa araw ng medical ko, pero uminom ako ng sterilized milk 3 days before ng medical ko. Diba, mahilig ako magpuyat. Iniwasan ko guys magpuyat ng 9 days. Hindi ako nagpuyat. Maaga ako natutulog. Alas 7 pa lang yata natutulog na ako guys. Tapos, kapag nagising ako ng alas 12 ng madaling araw, ayan, pinipilit ko ulit matulog para talagang tapos magigising ako ng alas 4. Pag nagising naman ako ng alas 4 guys, pipilitin ko ulit matulog kapag alas 8 na, ayun, babangon na ako guys, tapos kilos-kilos dito sa kondo, maglilinis ako ng kondo, magliligpit, magdi-declutter para pagpawisan ako guys. So, yun lang guys yung mga pinaggagawa ko before ako magpa-medical exam sa SLEC. Sobrang mahalaga yung mag-fasting tayo. Pero kung hindi nyo kayang mag-fasting, kain na lang kayo guys ng mga fruits like banana and oranges. Kasi, guys, ako, yun yung dalawang prutas na pinagkakain ko guys. Banana kasi madali siyang matunaw. Then, oranges kasi maganda siya guys pang linis sa liver natin. So, ayun guys, and thank God walang naging problema sa medical ko. So, ito nga pala guys, nasuot ko, pajama to. Ayan. Char! Char! Ito guys yung isa sa birthday gift sa akin ni Bebe Loves, ng friend ko. So cute.
strawberry. So, ayan guys, lulutuin ko itong tikoy na to. Ang tagal na nito sa ref. Ube siya guys. Then, after kong lutuin to, uumpisahan ko ulit guys mag-ligpit, mag-declutter. Ayan guys. Kung nakikita nyo, sabog-sabog yung mga damit ko dyan sa sahig. Kasi, namimili ako guys ng mga dadalhin ko at yung mga ipapamigay ko. Kanina, nakasabay ko sa elevator yung pinagtanungan namin ni Habi dati sa 9th floor. Parang siya yung caretaker doon, ganon. Parang siya yung caretaker doon, secretary, ganon. So, sabi ko, ma'am, gusto mo ng fake flowers na pang-display lang? Kasi kung gusto mo, bibigay ko sa iyo yung mga fake flowers ko sa condo. Saka mamaya, guys, kapag wala na siyang gagawin, pupunta siya dito. So, kukunin niya ito. Ito, guys, oh. So guys, ibibigay ko na lang siya kay ate para, 'di ba? Ayan, para mabawas-bawasan guys yung mga gamit ko dito sa condo. Gusto ko na talaga siyang i-let go kasi para yung gusto ko nakikita ko na nababawasan na yung mga gamit ko guys para hindi na ako masyadong nai-stress sa pag-declutter. Kay mama ko sana ibibigay yan guys, kaya lang bibilan ko na lang si mama yung mga light colors lang para hindi makalat, magulo tignan sa bahay. Second choice, si Ate Emma and Bebe Loves. Especially si Ate Emma kasi mahilig siya sa sunflower. Kaya lang guys, mga busy yung mga friendship natin. So, hindi sila agad-agad makakapunta dito sa condo. Gusto ko nang itakwil tong mga to para, diba, malinis na. Magkaroon ako ng peace of mind kahit paano na nababawasan ko yung gamit ko guys. Mabilis lang ang araw guys. Di natin alam. Next month, lipad na natin. So, ayun. Ayaw kong ma-stress guys. Bubuksan ko na tong tikoy natin guys. Ayan. Pagbukas mo guys sa box, naka-plastic siyang ganyan. Ang bango guys. Sharan ba siyan? Sharan pala. Gamit tayo ng malaking kutsilyo guys. Maliliit lang guys yung hiwa ko. Kasi, ayoko nang malalaki. Kasi nga, di ba, mahina ako kumain. Ayoko yung para akong nabubulungan. Or, nalulunod. Ayan, ganito lang guys. Kuha tayo ng egg.